Morning Truth and Life Churches Association. Palakpakan natin ito. So, kami po ay nagagalak na makikita po namin muli ang mga dati po namin nakikita mga kapatid. Itatry ko po medyo i-recall yung mga dati namin nasisilayang mga bata. Ngayon mga medyo mature na kayo, some of you ay hindi na teenager. Pero nung mga bata pa kayo nakikita namin kayo. So, tatry ko makilala pa yung mga dati po namin nasisilayan. Okay, ito yung mga tiga sa amin, hindi ko na babanggitin. Yung mga dati lang, yung mga tiga-Urani, hindi ko na ibabanggitin. Nakakasama namin yan every Sunday. Tatry ko. Si Princess. Ayan, si Princess. Tayo ka nga, Princess. Yan. Si Princess, huli kong nakita, kasi edad yan nila mga siguro, tama ba? Mga 10 years old, mga gano'n. 9 years old, mga gano'n po siya rin. Ngayon po, ang edad nila ngayon ay mga 16 na. 16 ba? 17? 15? Kasi edad nila diyan. Si Princess. And then, si Mario, lagi ko nakikita si Mario. Si Melje. Ayan. Si Melje. Sila, yung mga pagkapastoran natin, lagi po natin nakikita yan. Sila Pastor Mark at sila Pastor Eric. Sino pa ba yung mga, ayan, yung si Matt, yung inyong Vice President ng Young People, si Matt, si Kuya Matt, ilan taon lang yun? Never mind this. Ayan, si Kuya Matt, huli ko po siyang nakita, baby pa siya. Okay? Siya po yung bunsong anak na dati naming pastor, si Pastor Rodel. Ngayon po, ang church nila ay sa Limay na, sila Matt. Pero huli ko siyang nakita. Ang naalala ko sa kanya is, baby pa siya. Tahimik na baby. Ngayon siya na yung Vice President nila ng mga young people. So, kami po ay nagagalak ng mga anak, mga young people na once again, nakikita namin kayo, ngayong mga young people na kayo, ay nakikita namin kayo nagpapatuloy sa inyong pananampalataya. Sapagkat marami pong mga kapatiran din tayo, mga kasama natin dati na hindi po natin alam kung nasa na sila ngayon. But kayo, at least, ay nananatili sa inyong pong pagpili ng pananampalataya para sa ating Panginoon. So, first things first. Before we get excited about the fellowship na inihanda po ng youth, ng young people sa ngayon, bago tayo maging excited sa kung ano yung mga pagkakagawin natin mamaya, importante kung makita ng Panginoon sa atin that we are also excited about our fellowship with God. Kasi yun ang sole purpose kung bakit natin ginagawa ang mga fellowship na ganito. Kailangan makita ng ating Panginoon, ng ating Diyos, na excited tayo makasama siya. Hindi lang yung excitement natin na makasama ang isa't isa. Mawawala ng kabuluhan ang pagiging excited natin na makasama ang isa't isa. Kung hindi naman tayo excited sa ating fellowship sa Kanya at excited sa kung ano yung sasabihin niya para sa ikatututo natin. Okay? Yan muna mga anak. Let us get excited about the Word, the message of God, na yung pagkain spiritual na inilaan niya sa atin, mga kapatid, sa araw na ito. Ano yung title ng ating pong, o tema ng ating pong fellowship? Ano ang tema ng ating fellowship? Anong pag-uusapan natin ngayon, mga anak?
Your road marks to ministry. Mga anak, your road marks to ministry. Sa panahon nyo ngayon, sa henerasyon na ito, sa panahon natin ngayon, napakahirap na maligtas. Tandaan niyo yan. Napakahirap na maligtas sa panahon natin ngayon. Bakit? Because of the emerging technologies and mga hindrances na nilalagay ng kaaway sa mundo natin ngayon. Hindi kagaya sa panahon namin, walang masyadong mga technologies kung saan magiging abala ang isipan namin. Walang cellphone ng panahon namin, walang mga social media, wala pa yan ng Facebook ng panahon natin, alam mga Facebook, alam mga ano ba yung meron dyan? Instagram, mga technologies na yan. So, hindi namin masyadong kabisado ang mga patungkol dyan. Walang mga ginagamit ang kaaway para ma-divert ang mga isipan namin. So, napakadali sa amin na mag-focus sa kung ano lang talaga ang magmamatter para sa atin sa eternity. Sa ngayon, mga anak, nakakalungkot, even though we are seeing the world progressing, developing, sa pamamagitan ng mga teknolohiya, ang nakikita namin dito mga anak ay napakahirap i-focus ng mga isipan ng tao ngayon dahil sa mga technology. Okay? So hindi lang, although there are developments, hindi lang maganda ang dinadala dito sa atin. Nagdadala din ito ng pangit sa pamamagitan ng paghihiwalay sa atin, ng paghihiwalay ng kalaban ng Diyos sa atin, sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Ano ang pinupuntuhan natin mga anak? Napakarami ng kabataan sa labas. At napakarami na lumalakad dun sa daan kung saan popular sa karamihan. Ibig sabihin, marami ang naliligaw. At mapalad kayo, mapalad tayo, kung isa tayo sa kinakaawaan ng Lord na magkaroon ng panahon, isa kayo sa kakaunti na pinagkalooban ng Panginoon ng pagkakataon para makaupo, magkaroon ng chance na makinig, matuto, at makapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Although, meron tayong iba't ibang churches at iba't ibang kultura na umiiral sa ating mga churches. Pero mga anak, iisa tayo ng punteriya sa ating buhay. Iisa. Ano yun? Na ang buhay natin ay magamit ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang kapurihan. Ang tanong, mga anak, nakikita ba natin ang ating mga sarili na tayo ay naan doon sa lugar kung saan magagamit tayo ng Panginoon ng mainam sa kanyang ministeryo para sa kanyang kapurihan? Are we seeing the road marks, yung mga pagkakakitaan sa atin na tayo ay papunta doon sa paglilingkod sa Panginoon kahit na sa ating batang kalagayan? Okay? The road marks to ministry. At ang message natin, mga anak, ay may pinamagatang a workman approved by God. Isang manggagawa na nakikita ng Diyos na talagang karapat-dapat niyang magamit. Okay? Karapat-dapat niyang magamit para sa kanyang kapurihan. Gagamitin natin ang teksto ng ikalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 5.
Okay, bakit ang aklat, sulat ni Pablo kay Timoteo ang gagamitin natin? Well, for your information, mga anak, ang pinakabatang ginamit ng Lord, aside from Jesus Christ and the apostles, yung mga naunang mananampalataya, pinakabatang ginamit ng Lord bilang para maging leader, para sumulong ang gawain ng Panginoon, ay ang isang young people, isang teenager na nagngangalang Timoteo. Okay, si Timothy. Unang nakasama ni Paul, ni Apostle Paul, si Timothy, nung si Timothy pa lamang ay nag-iedad, ranging from, hindi kasi natin ma-eksakto, pero itong tinataya ng mga nag-aaral ng teolohiya. Ang edad ni Timoteo, nung una siyang napasama kay Apostle Paul, ay ranging from 16 years old hanggang 19 years old. Kasi nasa teenage pa lang si Timoteo, ay kasama na siya ni Paul para ihanda sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Ngayon itong babasahin nating aklat na ito. 1 Timothy and 2 Timothy, mga anak, ay nasulat mga 14 hanggang 15 taon pagkatapos unang makasama ni Apostol Pablo si Timothy. Meaning, kung ang edad ni Timothy noon ay 16, ipa-plus mo ang another 15, nung sinulat ang 1 Timothy, ang edad ni Timothy noon ay gano'n na? 31. Okay. 31. Pero mababasa niyo pa rin, dito sa mga nakasulat dito, ang tawag pa rin, o kinukonsider pa rin ni Apostol Pablo sa Timothy as youth or young people. Bakit? Sa kostumbre kasi ng mga Israelita, pag sinabing youth o young people, ang edad nila ay hanggang 40 anyos. Okay? Sa kostumbre ng mga Israelita, ang bata, o hindi naman batang isip, ino-consider lang nila na batang tao, youth pa rin, young people pa rin, hanggang edad 40 anyos. Sa atin, mature na yung 40 years old. Pero marahil sa kanila, masyado silang nagpapahalaga sa Israel, sa mga Hudyo. Masyado silang nagpapahalaga sa maturity based on experiences and abilities kung paano sila magagamit ng mainam dahil sa kanilang kaalaman sa kanilang kapaligiran. So si Timothy, nung panahon, sinulatan siya ni Apostol Pablo, tinatawag siyang youth o bata, ay edad 31 anyos na. Okay? Yun yung background. Kasi ang kaharap ko ngayon ay mga youth or young people. Meron naman may 40 dito. Inuna natin yun para okay na kung may 40 na dito. Meron na ba? Mario ito ba? 26? 26? Wala ka pang 40, di ba? Si Pastor Tay kasi, si Miss Nava, 18. O sige, pwede ka na. Okay. Ibig sabihin, ang young people, pwede natin consider ngayon, kahit 40 years old ka, ay pwede ka pang young people. Based on the costumbre ng mga Israelita. Okay, let us read. 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 5. A workman approved by God. 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 5. Okay. Sabi diyan, you then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others.
endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus. Verse 4, no one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. And lastly, verse 5, similarly, if anyone competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules. Okay, anong punteriya natin mga kapatid? Sa araw na ito, paano natin makikita ang ating mga sarili bilang mga young people ngayon na tayo ay magiging able, makikita ng Diyos na pwede tayong gamitin sa ministry sa mga susunod na araw kung tayo ay mga matured na. Nakikita ba natin ang ating sarili kagaya ng nakikita ni Apostol Pablo sa kanyang disipulo na si Timoteo? Okay? Ano yung mga admonitions ni Apostol Pablo kay Timoteo? Okay, how to be a workman approved by God. Kasi mga anak, pwedeng lagi kayong nasa church. Pwedeng ever present kayo. Pwedeng nagsisimba kayo. Pwedeng gumagawa kayo ng mga bagay-bagay na ito. Bagay patungkol sa music, anything, sa pagtutulong sa mga bata, anything. Pero ang pinaka-goal natin mga anak, sa harapan ng Diyos, pag tinitingnan tayo ng Diyos ang ating buhay, nakikita ba niya tayo na pwede niyang gamitin fully para sa kanyang ministeryo, para sa kanyang glory o kaluwalhatian? Magagamit ka ba niya talaga o ang buhay mo para ang glory ng Panginoon, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mag-shine? Okay? A workman approved by God, na hindi lang mga superficial ang ating mga ginagawa, na hindi lang pagpapasikat sa isa't isa, pagpapansin sa ating mga kasamahan, o wala tayong mga selfish na motibo bakit tayo gumagawa para sa Panginoon. Tunay bang nakikita ng Diyos sa atin na ang mga ginagawa natin ay talagang para sa ikaluluwalhati ng kanyang banal na pangalan? Number 1, okay, how to be a workman approved by God. Sabi diyan, let's compete according to the rules, or live your Christian life according to the rules. Okay, number 1, sabi doon, my son, tawag ni Apostol Pablo kay Timoteo, anak sa pananampalataya. My son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Unang rule, mga anak, para magamit ka ng Panginoon ng mainam sa kanyang ministeryo. First rule, ang sabi dyan, learn, understand, and live by the grace of God in Christ Jesus. Ang tanong, mga anak, ilang taong ka na sa church? Ano-ano ng mga ginagawa mo, kuno para sa Panginoon? Ang unang tanong, naiintindihan mo ba ang grasya ng Diyos? Nauunawaan mo ba ang kabutihang loob ng Diyos? Kaya mo ba itong ipaliwanag at ituro sa iba? Ano ang grace of God, mga anak? Bakit importante naiintindihan natin ang grasya ng Diyos? Unang-una, ang grasya ng Diyos, mga anak, ay ang nagligtas sa atin. Okay? Hindi tayo naliligtas na kung ano mang naisip mo,
Hindi tayo naliligtas na kung anumang naramdaman mo. Hindi tayo naliligtas ng anumang ginagawa mo. Kailangan unawang-unawa mo. Una sa lahat, na naligtas ka dahil sa grasya ng Diyos. Okay? Kapag hindi mo unawa ang grasya ng Diyos, pwede kang pumunta sa isang kalagayan na akala mo ang nagliligtas sa iyo ay ang pagpunta mo sa church, pagganap mo sa mga ministeryo, o anumang mga bagay na ginagawa mo bilang pagkakawang gawa, kabutihan sa kapwa. Okay? Una sa lahat, kayo bilang mga young people, bilang mga youth o kabataan, kailangan yung matutunan na ang iyong kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng grasya ng Diyos. Doon kayo magsisimula lahat. Pag hindi kayo nagsimula lahat doon, lahat ng gagawin nyo, ang sabi ng aklat ng Isaiah ay maruming basahan lamang. Sapagkat ang pundasyon ng ginagawa nyo ay hindi ang grasya ng Diyos. Kaya, by Paul's admonition, kay Timothy, sabi ni Paul, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Paano dumating sa inyo ang grasya ng Diyos, mga anak? Paano nakarating sa inyo ang grasya ng Diyos? Isa lang ang paraan, ang ginamit na paraan ng Diyos para makarating sa atin ang kanyang grasya. John 14:6, isa lang ang paraan. Sino lang? Sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Paano niya ginawa na makarating sa atin ang kanyang grasya? 2,000 years ago, mga anak, kailangan sa uladon niyo ito. 2,000 years ago, namatay ang Panginoong Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo. Bakit siya kailangan mamatay doon? Para palitan ka sa kapahamakan nakaamba sa iyo, para mapunta ka sa impyerno. Ginawa ng Panginoon yun 2,000 years ago para iligtas ka sa kapahamakan. Ang tawag sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay act of grace, gawa ng kabutihang loob. Imbes na ikaw ang magdusa, inako ng ating Panginoon ang iyong nakaambang pagdurusa sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi na ikaw ang mapapahamak sapagkat kinuha na ng Diyos ang iyong kapahamakan at ang iyong pagdurusa sa krus ng Kalbaryo. Yun ang sinasabi natin, act of grace na nakarating sa iyo. If you do not know that, kung hindi mo naiintindihan yun, mananatiling walang kasiguruhan ang iyong kaligtasan. Bakit? Kasi hindi mo isasalalay sa Diyos ang kaligtasan mo. Isasalalay mo ang kaligtasan mo sa kung anong gagawin mo. Ibig sabihin, base sa iyong mga ginagawa, tsaka ka palang titignan ng Diyos kung ililigtas ka o hindi. Ang sinasabi ng mabuting balita, mga anak, naligtas ka, hindi dahil sa kung anong ginagawa mo at kung anong mga gagawin mo pa, naligtas ka sapagkat isang araw, merong humalili sa iyo, merong pumalit sa iyo sa pagdurusa sa pamamagitan ng buhay, kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo. Iyon ang grasya ng Diyos na dapat natin nalalaman. Inaaral,
inuunawa, at sa pang-araw-araw, pinapaalala natin sa ating sarili. We will remind ourselves daily that we are living by the grace of God. Kaya meron tayong kapayapaan. Ano man ang mangyayari sa ating buhay, tayo ay ligtas sapagkat ang kaligtasan natin ay nakasalalay sa grasya ng Diyos. Okay, number two. Point number two. Okay, how to be a workman approved by God. Teach and entrust and model the life by the grace of God in Christ Jesus. Okay, ngayong naunawaan mo, ngayong naintindihan mo, ngayong nabubuhay ka na sa grasya ng Diyos, napaka-importante, mga anak, na tinuturo natin o ginagamit tayo ng Diyos para sa pamamagitan ng ating buhay ay maintindihan din ng ibang mga tao kung ano ang meaning, ang ibig sabihin ng grasya ng Diyos na makapagliligtas maging sa kanilang mga buhay. Ang goal ng Diyos sa buhay mo, anak, ay hindi lang maligtas ka, kundi sa pamamagitan ng kaligtasan mo at ang buhay mo, ay madamay ang ibang tao at maligtas din sila. Hindi inintensyon ng Diyos na pagkatapos ibigay sa iyo ang kaligtasan, ang kanyang grasya, ay matago na lang ito at hindi makita ng ibang tao. Hindi ganun ang intensyon ng Diyos. The goal of your salvation, first, is to glorify God and enjoy Him forever. And one of the goals of your salvation is para makaakit ang buhay na yan at matuto mula sa buhay na yan ang mga taong hindi pa nakakakilala o nakakaunawa ng kabutihan o ng grasya ng Diyos. Okay? Teach and trust and model the life by the grace of God in Christ Jesus. Okay. Natutunan mo ang grasya, na ituturo mo ito sa iba, ano pang ini-expect sa iyo para maging mahusay kang workman ng Panginoon? Ano pang ini-expect sa iyo? Point number 3. Stand firm in faith by God's grace. Dito na, mga anak, dito na tayo masyadong, dito na nagkakatalo. Okay? Dito na nasa-separate ang tunay at hindi tunay ng mga mananampalataya, lalo na sa mga kabataan. Number 3, stand firm in faith by the grace of God. Anong ibig sabihin nun? Ang pananatiling matatag sa pananampalataya. Madali mong sabihin na naiintindihan mo ang pananampalataya. Madaling magturo sa iba kung anong naiintindihan mo. Ang pang-araw-araw na kailangan makita sa iyo ay ang iyong paninindigan sa pananampalataya. Ikaw nga ba ay tunay? Naninindigan ka ba talaga sa pananampalataya o bukang bibig mo lang? Kaya mo lang sabihin, pero hindi ka naman naninindigan sa pananampalataya. Ang sabi diyan sa verse 3, endure hardships. Ibig sabihin, panatilihin mong matatag ang iyong sarili sa pananampalataya. Endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus. Stand firm in faith by God's grace. Sapagkat, mga anak, araw-araw, darating ang kapagsubukan.
Okay? Darating ang temptations. Araw-araw, oras-oras, minuto-minuto. Lalo na sa panahon ngayon, kaya sinabi ko sa inyo, napakahirap maligtas ngayon. Bakit? Mahilig tayo sa computer, mahilig tayo sa internet, at ang internet, maraming isa-suggest sa inyo, mga kabataan. Okay? Naglalaro lang kayo, biglang may mag-pop up na kung ano man, na temptation sa computer. Ang tanungan, mga kapatid, mga anak, nananatili ka bang matatag sa iyong pananampalataya? Pag dumating ba ang temptation ng diablo, biglang may lumabas sa computer, mananatili ka bang matatag? Ano ang magiging desisyon mo? Daglian mo bang i-reject yun? Or pag nakita mo ay i-entertain mo siya sapagkat hindi mo makayanan ang temptation? Okay, hindi nagsisimula ang lahat. The battle is here. Pag talo ka dito, susunod lang ang katawan mo. Pagka nagsuggest ba ang kaaway sa iyo ng temptation, nire-reject mo ba o nananatili kang tapat sa iyong pananampalataya? Huwag mong i-ignore yan. Sapagkat yan ang batayan, mga anak, para sa maturity mo, sa mature age mo, ay i-approve ka ng Lord. O ito, matatag to, gagamitin ko ito, papatayuin ko ito, makakapagsalita siya para sa akin, sapagkat nakikita ko siya na nagtatagumpay. At meron siyang sasabihin, makatotohanan ang sasabihin niya, sapagkat nagtatagumpay siya. Okay? You are approved by God because you are standing firmly sa iyong sinasabing pananampalataya. Nananagumpay ka ba? Kapag dumarating ang temptation. Pag nagsuggest si Diablo, madali kang parang ang tinalian sa liig ng kanikala. Nung nandiyan na si temptation, parang ang aso, nasusunod ka sa kanya dahil nahuhumaling ka sa tukso na pinangaakit sa iyo ng kaaway. Are you standing firmly in your faith? Young people, you must see yourself as someone who is standing firmly in your faith. Sapagkat kung kaya ka ng diablo sa maliit, kung kaya ka ng diablo sa imagination, uunti-untiin ka niya hanggang sa mahumaling ka na at humanap ka na ng aktual na pangyayari. Unti-untiin ka ng diablo. Kaya sa una pa lang, sabi ng salita ng Diyos, resist the devil. Resist. Pag nandiyan na siya, binibigyan ka niya ng kaisipan, putusan mo siya agad. Lumayas ka sa tanas, hindi kita kailangan dito. Ibig sabihin, pag biglang may nag-pop up na hubad na larawan sa inyong mga cellphones or laptop or ano pa isa, tablets, you immediately, hindi ko alam kung paano tinatanggal yan eh. Pwede bang ganun? Pag hinalo mo, natatanggal na yung, meron kasi yung mga anak ko, ginaganon-ganon lang, nawawala, hindi ko alam kung paano nangyayari yan. Pag nag-pop up, mabilis mo bang nire-reject yan? Or, tuwang-tuwa ka na nakikita mo. At isang araw, hindi ka na magkakasya sa picture-picture. Gusto mo na ng actual na pangyayari. Huwag kayong pumaya, mga anak. Kung gusto nyo magamit kayo ng Panginoon sa future, maging mabisa ang inyong patotoo, maging makatotohanan ang sasabihin nyo, maging glorify ang buhay nyo sa Lord, simulan nyo ngayong kabataan. Okay? Stand firm in faith by God's grace. Number 4. Okay. Number 4. Dalawang point na lang. Number 4. Please your commanding officer by having your life revolving around Jesus Christ.
without involving yourself to the vain, futile, or worldly affairs or practices. Anong ibig sabihin yan, Pastor? Ano ibig sabihin yan? Have nothing to do with worldly things. Pastor, mas masyado naman yung mga preaching natin. Hindi tayo nagbibiruan, mga anak. Hindi tayo nandito para uguhin natin ang ating sarili na parang mga baby. Tapos isang araw, makikita-kita tayo sa impyerno. Kunwari, pressing tayo dito. Isang araw, pagpatay na tayo lahat. Pastor, pag nandito tayo, pag nasa impyerno tayo. Kasi si Pastor, pinaghihili lang yung kanyang mga nasasakupan, hindi itinuro ang tama. Kaya nagkita-kita rin sila sa impyerno. No, we do not want that. Sayang ang panahon, sayang ang opportunity. Kaya sinasabi natin ng direktang katotohanan. Mga anak, kagaya ng nasabi ko kanina, napakahirap maligtas sa panahon natin ngayon. That's why have nothing to do with worldly things. Sikapin nyo na ang buong atensyon nyo, mga anak, humiling kayo sa Diyos ng katotohanan. Sikapin nyo na ang atensyon nyo ay masentro sa Panginoon. Hindi sa mga bagay sa mundong ito. Pag ang buhay nyo ay umiikot sa sanlibutan ito, mga anak, siguradong hindi kayo magagamit ng Diyos. Kung inyong efforts, ang inyong isipan, ang inyong panahon ay ginugugon nyo, hindi sa Panginoon, kundi sa sanlibutan ito, siguradong mapapahamak lamang kayo. At hindi kayo magagamit ng Diyos. To have nothing to do with worldly things. Reject nyo mga worldly things. Hindi porke sikat ito sa marami. Hindi porke sikat si sino bang mga artist ngayon? Taylor Swift? Matagal na ba yun? Matagal naman si Taylor Swift. Sino ba yung mga sikat na mga artist yan? Hindi porke sikat sila, ginagayan nyo kung ano yung mga actuations nila. Kung paano sila panamit, kung paano sila mag-makeup, kung may mga tattoo sila dito, kung ano yung paraan nila ng pagsasalita. Hindi porke sikat sila, ay tama sila. Okay? Hindi kasi sikat sa Christian world, baka iniisip mo, sisikat ka sa Christian world kung gagayahin mo ang mga worldly personalities. No? No? Okay? Huwag mong paikutin ang buhay mo dahil sa paghanga mo sa mga tao na kung hindi magbabago, ay mapupunta lamang isang araw sa impyerno. I'm telling you the truth. Kahit gaano sila kasikat, kahit gaano karami ang pera nila, kahit gaano sila sinasamba ng tao, gaano binabayaran ang kanilang produkto, mga anak, kung ang buhay nila ay gano'n at hindi sila magbabago sa araw, hindi matatapos ang 100 years, pupunta lamang sila sa impyerno. Okay? Kung hindi sila makakakilala sa Panginoon. Huwag mong gagayahin ng mga taong gano'n. At huwag mong papasikatin sila sa isip mo. Isa lang ang sikat sa isip mo dapat. Sino lang? Ang Panginoong Jesucristo. Bakit siya lang? Siya lang kasi ang nagpakasakit para sa iyo. Tanungin mo si Taylor Swift. Taylor Swift, mahal na mahal kita. Iniligtas mo ba ako? Ipapako ka ba? Papayag ka bang ipako mo yung sarili mo sa krus para sa akin? Hindi niya gagawin niyo. Ang Panginoon lang ang may kayang gawin niyo. Kaya siya lang dapat ang sikat sa iyo. Dahil ang Panginoon ang nagligtas sa iyo sa apoy ng impyerno. At hindi kung sino mang mga tao na hinahangaan mo, kapatid. So, ang magiging punteriya mo is to please
to please your commanding officer, our Lord Jesus Christ, by having your life revolving around Him, not involving yourself in the matters and the affairs of this world. Okay? Have nothing to do with worldly things. And lastly, last point, live your Christian life according to God's command. Okay, paano ka nabubuhay, mga anak? Paano ka nabubuhay? You should live your life according to His command. Okay? Ang ating Panginoon sa Kristo, I preached ko last Thursday. Ang ating Panginoon sa Kristo, mga anak, meron siyang kaligayahan ngayon. Meron siyang kaluwalhatian ngayon. Ang buhay niya ay influential sa napakaraming tao hanggang ngayon, bagamat nabuhay ang Panginoon natin 2,000 years ago in this planet Earth, but our Lord Jesus Christ is the most influential figure. Lahat-lahatin mo na yan. Lahat ng tao na buhay sa mundo ito, walang makakaubra sa impluensya ng Panginoong Jesucristo. Hindi naman siya mayaman. Wala naman siya maraming alagad ng panahon niya. Hindi naman siya nag-conquer ng mga kingdoms ng panahon niya. Ang tanong, bakit si Jesucristo, ang Panginoon natin, ang pinakasikat, pinakapamoso, pinaka-influential, at hindi nakakalimutan figure sa lahat ng nabuhay sa mundong ibabaw? Bakit? Bakit? Ang kasagutan na. He did exactly what God, the Father, commanded Him to do. Okay? Ginawa niya ng eksakto kung ano ang gusto ng may-ari ng lahat ng bagay. The sovereign, almighty God, who is overall controlling everything. Okay? Dahil sinunod niya kung anong sinasabi ng kanyang commanding officer, ng kanyang boss, lahat ng pangako ng boss niya ay makukuha niya. That's why our Lord Jesus Christ is the most influential person, famous, pinakamakapangyarihan, sapagkat ginawa niya eksakto kung anong inuutos. Now, gusto mong maging, kahit wala ka na sa mundo ito, still, your life ay kahit papano, sa mga nakakita sa iyo, ay maging influential pa rin, at gagayahin pa rin. Anong gagawin mo? Do exactly what the commanding officer told you, asked you to do. Sumunod ka. Sunod. Live by the rules. Compete. Live your Christian life according to the rules of God. Aspire, desire to do exactly what the Word of God commanded you to do. Okay, in application, life application. Dalawang verse ito. Paano natin ginagawa? In verse 15 of the same chapter, it is said, young people, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed. Walang ikinahihiya. Kasi sumusunod ka. Wala kang kinakahiya. Ibig sabihin, wala kang sekreto. Walang makakalkal ang iyong mga kapatid na sekreto mo. Si pastor pala. May babae pala si pastor. Si pastor pala, meron palang ginagawang kamalian. Walang ganong istorya na makakalkal sa iyo. You have nothing to be ashamed of.
A worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. And then in verse 22, flee the evil desires of youth. Mga anak, piliin nyo na magtagumpay kayo, manindigan sa inyong pananampalataya. And pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Mga anak, kaawaan niyo inyong mga sarili. Huwag niyong isipin na ang kaligayahan niyo ay nakasalalay sa pag-build niyo ng inyong buhay around this world. No. Ang kaligayahan niyo ay nakasalalay sa pagkakilala niyo at pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, which is our commanding officer. Mga kabataan, lumigaya kayo. Mabuhay kayo, lumigaya kayo sa pamamagitan ng pagkakilala at pagsunod sa ating Panginoon. Palakpakan po natin. Tayo po yung manalangin. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama namin dakila, napakabuti mo po sa amin. Tinataas po namin ang aming fellowship na ibinigay mo sa amin po mga kabataan. Lord, dalangin namin na sa kanilang murang isipan ay mapukaw mo na ang kanilang pagnanais, ang aspiration at desire na makapaglingkod sa iyo ng tama at makatotohanan. Lord, pinataas ko sa iyo mga kabataan ito. Sa iyo po sila. Ikaw po ang nagdala sa kanila upang makarinig at makaunawa. Lord, kaawaan mo po sila dalhin sa tamang daan patungo sa iyong kaluwalan. Sa iyo pong papuri, sa pangalan ng iyong anak, ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen, and amen.